So after ng Game 6, TNT forces Game 7. Do or die match laban sa Barangay Ginebra. This is going to be on Friday. So kung paano tinalo ng TNT ang Barangay Ginebra sa Game 6, honestly, bukod sa turnovers ng Ginebra, wala namang malaking pagbabago sa mga previous games. Ronde Hollis Jefferson scored more points than the usual. 29 points siya. Reynan Batak, as usual, the best local scorer for TNT. Scored 23 sa game na to. Nakashoot siya ng sobrang critical na 4-pointer to end the third quarter. Kasi kakashoot lang ni Holt ng 3-pointer noon. It seemed like yung momentum nasa Ginebra. Pero yung 4-pointer ni ng Batak gave them the momentum back. Tapos pagsimula ng fourth quarter, nag-struggle na Ginebra offensively. Nag-step up na yung defense ng TNT. Pero merong isa kasi na talagang difference or naging game changer sa game na to for TNT. And it's none other than Poy Eram. Na all throughout the series, siya yung talagang, alam mo yun, nasa gitna talaga siya ng usapan ng series na to. Kumbaga, bukod sa basketball na nangyari, bukod sa kung paano na-overcome ni JB yung injury niya sa stellar play ni RHJ, talagang yung kwento kay Poy Eram and yung mga moments niya sa games ang talagang nagiging center of discussion sa game na to. Admittedly so, yung thumbnails ko sa Game 1 and 2, yung Game 2 video na block yon after ilang hours, so hindi nyo makikita sa channel, pero ilalagay ko rin, naka-block yon. Hindi ko na nire-upload kasi baka ma-block lang ulit. Pero admittedly so, kasi people, invested sila doon. Gusto nila nakikita nila na may drama. Gusto nila may nangyayaring kaguluhan. Gusto nila may asaran na mangyari. Which is, alam mo yun, when you do something kasi, for example, ikaw si Poy, nakipagkulitan ka sa fans, and ikaw yung pikon, ikaw yung natalo. Hindi mo masisisi rin yung fans na, alam mo yun, kakantsawan nila. Pero minsan kasi, sumusobra siya minsan, honestly. Pero, etong game na to talaga, nakita ko si Poy Eram all throughout the game. Siguro no first 3 fouls niya, of course, nagreklamo siya kasi, ikaw ba naman 3 fouls? First quarter ba yun? And then after nun, parang sobrang locked in na si Eram. Siya yung naging game changer sa game na to. Sa game na to, 14 points siya, 6 rebounds, 2 doon offensive. Nakashoot siya ng big 3-pointer late in the fourth quarter. Ang laking bagay ng 3-pointer na yon kasi may momentum yung Ginebra nun. Naka back-to-back layup si Scottie Thompson nun, tapos bigla naka-corner 3 si Poy Eram. And then nakashoot ng floater si ng Batak. So, parang na-regain nila yung control ulit na kahit nakashoot ng back-to-back jumper si Justin Brownlee. Mga last 2 minutes na yon. Talagang nasa TNT pa rin yung lamang and Ginebra yung nag-chase. And ang dami ni Eram na plays, yung mga putbacks niya, offensive rebounds, even yung mga effort plays man lang na na-contribute niya sa game na to. So, ang point ko na gustong gawin is that you have to give credit din. Kapag, alam mo yon, nakita mo naman na nag-work hard yung player and it resulted into a good thing for his team or for himself. For example, si Eram, maganda nilaro. Hindi ganong, alam mo yun, walang issue na nangyari. He actually did his job, did his part as a player. Hindi siya ganong nag-inarte, nag-focus siya on contributing sa team nila, which turned out great for them and for Eram also, di ba? Kasi ibig sabihin nun, binigyan ka ng tiwala ng coaching staff, nag-deliver ka next game, bibigyan ka ulit ng tiwala, and it's also up to you, di ba? To maybe have another nice game and, maybe win the championship sa Game 7. Win 2 straight games dahil nagtino ka. So, we also have to give credit din to both Poy Eram and TNT's coaching staff na hindi nila inuna yung ego and yung pride over winning the game na kailangan nilang manalo. Kasi ang daling gawin. Parang, okay, as a coaching staff ko na, okay, Poy, tama na, mag-small ball na lang kami. Diba? And for Poy also, ang dali ring sabihin na parang, ayoko na. Sige, pala kayo dyan. The fact na inisentabi nila lahat ng yon, hindi natin alam for the good or for this last 2 games lang ng TNT. Pero the fact na ginawa nila yon para sa team, para sa ikabubuti ng lahat, you have to give credit to them. And they really deserve this win. Kasi makikita natin 18 turnovers si Ginebra. Yung iba doon unforced, karamihan doon forced. Bothered talaga sila sa
defense ng TNT. TNT only committed 11 turnovers. 10 out of 25 sila sa 3-pointers, which is, ganyan naman usually TNT. First half, mainis sa tres. Second half, magiging dikdikan yung laro. Hindi na makakashoot ng tres. Magiging nambatak Rondae Hollis-Jefferson show. So, yun lang gusto kong sabihin. Na yes, it's fun, to make fun of, certain happenings or certain situations sa game na nangyayari sa game. Pero you also have to give credit kapag maganda yung nangyayari. Kung hindi mo gusto magbigay ng credit, fine, di ba? Pero yun lang yung akin. Kasi ang laking factor na ni Epoy era rather sa pagkapanalo ng TNT. Parang siya talaga yung missing link.